ang isa kong nakikita dyan ay lahat po ito nakadepende kapag malapit na po ang SONA at sa SONA ng ating Pangulo ay bumitaw ho siya ng charter change. Yan na ho yun. So ang hudyat ho na ito ay validation po na talagang meron hong ganyan is kapag ho may kumpas o meron hong direktiba na nanggaling mismo sa ating Pangulo sa susunod na SONA na mabanggit niya ho yan. Considering din, Prof, kung na-monitor mo yung pahayag ni Senator Amy Marcos, di ba sabi niya, kinukumbinsi nga ang ilan po sa kanilang lumipat sa minority o suportahan nga yung dating majority para sa pagbabago ng liderato dyan sa Senado. Ang sabi pa, kung hindi isusuporta, kung hindi makakumbinsi, ay talagang kaso ang kakaharapin. Kung sila na may lilipat, may incentive package yung sinasabi niya ni Senator Amy Marcos. Prof, anong masasabi mo doon? Ayun, yun, sa pahayag po ni Senator Amy, talagang kakatok na lang ho tayo sa puso ng paninindigan ho ng ating mga senador. Pagdating ho dyan, kasi napakahirap ho, lalo na tandaan ho natin na yung pressure mabigat kasi yung buong arsenal ng Estado ay nandyan ho. Pero sa kabilang banda, kung umanib ka naman sa kanila, ano yung gusto nating tignan dito? Nawawalan na ba talaga tayo ng prinsipyo pagdating dyan? Di ho ba? So ako, tanging pagkatok na lamang ho sa puso ng atin mga senador na gawin ho kung ano yung tama, gawin ho kung ano yung nararapat para sa taong bayan. Yun ho yung tingin kong pinakamahalagang panawagan ho natin dito, ano? Opo, opo. At nabanggit mo kanina, yung isa sa mga possible na intensyon o agenda nga sa likod nga ng umuugong na panibagong kudita sa loob ng Senado, bukod sa impeachment, ay sa tingin po ninyo, ay isa rin ho ba sa nakikita po ninyo ang pagbabago ng ating saligang batas? Meron nga sabi si Senator Amy Marcos at binanggit din ito kahapon doon sa Rage Coalition program sa Davao o sa Mindanao, Prof, ni Mayor Baste Duterte na merong isinusulong na CONAS o Constitutional Assembly para i-extend ang termino ng mga politiko at meron ngang sabi ni Senator Amy kahapon or yung kamakailan ay nagkaroon doon ng pagpupulong. Si Senator Tito Soto at ang House Speaker Bogie D, kasama din daw si Senator Ping Lacson pero itinanggi po ng senador. Ano hong masasabi ninyo? Yun yung ikatlo na nakikita natin na umuugong na meron hong posibilidad na pagpupush sa charter change. Alam nyo, napakaganda ng intention ng charter change. Ako ho, isa sa mga advocacy ako ho talaga is talagang magpalit ng baguhin na ang ating saligang batas at amyendahan na ito. Pero wag naman ho natin sanang gamitin ito sa pamamaraan at magiging justification sa term extension ng atin hong mga politiko. Alam nyo, yung nakakalungkot dito nawawala ho talaga itong pinaka-importante yung word tingin ko, yung prudence at saka yung delikadesa na kung gagawa ho tayo ito, gawin ho natin para sa bansa natin. Baguhin natin yung sistema natin for the right reasons and not for the reasons just to extend our term and basically hold on to power. Yun ho yung nakakalungkot ho rin din dito. No? So ano ho yung intention? Balikan natin yung basic premise or basic principle. Bakit ho natin inaamyendahan at gusto ho nating amyendahan yung ating konstitusyon? Dahil marami ho dyan, dalawang bagay, political at economic. At sa political, marami hong sistema o solusyon na po pwede hong ma-address sa pangkasalukuyang sitwasyon. Ganon din ho sa economic na buksan ng ating ekonomiya. Pero kapag ito ay ginamit na justification sa pagpapanatili at pag-extend ng termino ng atin hong mga politiko, ay hindi naman ho ito tingin ko maganda sa pagkakataong ito. Kaya nagkakaroon ho ng hindi magandang perception ang taong bayan pag pinag-uusapan na yung SASA. Nagiging negative yung stigma kasi ang basic premise extension ho ng term ng mga atin ng mga politiko. Opo. Bago ko ipasa kay Partner Admiral Prof, sa tingin mo ay magiging possible o realistic yan kung sakali man mapapalitan ng tuluyan ang liderato ng Senado mula kay Senate President Alan Peter Cayetano?
maaari kung maging kumpleto at yung sinasabi nga ho mamaya na magkaroon ulit ng pagpapalit, talagang hindi na ho yan, malayong pwedeng mangyari. At ang isa kong nakikita dyan ay lahat po ito nakadepende kapag malapit na po ang SONA at sa SONA ng ating Pangulo ay bumitaw ho siya ng charter change. Yan na ho yun. So ang hudyat ho na ito ay validation po na talagang meron hong ganyan is kapag ho may kumpas o meron hong direktiba na nanggaling mismo sa ating Pangulo sa susunod na SONA na mabanggit niya ho yan. Prof, magandang umaga, si Admar po ito. Pero ang umuugo ngayon, CONAS daw yung kanilang gagamitin. Naging malinaw na po ba yung magiging patakaran po dyan sa botohan kung isahan lang ang Kongreso natin o hiwalay yung boto ng Senado at Kamara? Unang-una, hindi pa po klaro yan kung boboto ho ba sila jointly or separately. Kailangan mabigyan niya ng linaw. Ikalawa, kung totoo at kung gusto ho natin magkaroon ng charter change, bakit hindi ho tayo mag-constitutional convention? Bakit ho kinakailangan mag-constituent assembly? Oho, sinasabi natin na pagka-constituent assembly at base sa datos, talagang mas makakatipid po tayo. Pero sa ligang batas ho itong pinag-uusapan natin. Ang dami hong nasayang na pera sa flood control na napunta lang sa bulsa ng kung sino-sino. Kung talagang seryoso tayo mag-amyenda ng ating hong konstitusyon at pinag-uusapan ho natin ang kinabukasan ho ng bansa natin, ay hindi ho dapat tayo mag-atubiling, kumastos at to get the bright minds maihalal at dumaan ho sa democratic process na may representative yung talagang tao para mag-draft ng ating hong konstitusyon. Opo, at kung sakaling maisulong itong CONAS at magiging hiwalay ang boto ng Senado at Kamara, mahihirapan pa rin sila, Prof, sa kanilang isinusulong lalo na yung term extension pagdating sa Senado. Oho, alam nyo, ang pinakahamon ho dyan is makukumbinse. Kasi very enticing Kung ako re-electionist sa 2028 at kung halimbawa re-electionist ako at ang nasa harapan ko ay ang impeachment, boboto ba ako na pabor o against the impeachment of VP Sara na nakikita ko na ang laki ng voting base ni VP Sara na hindi naman yan kaila sa Mindanao at parte ng Visayas. So magdadalawang isip ako kung magte-2028 yan ba kukunin ko o susuportahan ko yung Chacha na mag-i-extend ako, let it wither out, or talagang boboto ako na hindi talaga alinsunod doon sa impeachment. So very enticing lalo na doon sa mga re-electionist senators. Prof, sakali man na mangyari itong umuugong na CONAS, ano ang magiging role or papel or pwede bang mag-oppose din dito ang ating mga kababayan considering naging hindi pa makalimutan natin yung nangyari sa Marcos Sr. Administration na talagang ninais na mahaba ang kanyang pamumuno at ito rin yung ginawa noon na posibleng gawin din ngayon. Ano ba ang maaring hakbang na gagawin? Maari bang magsabi ang ating mga kababayan na hindi pwedeng isulong yan? Alam nyo, nakakatawa nga ako, Sir Edmar, yung mga kritiko dati ng panahon ni Pangulong Duterte na talagang sinasabi, ina-attempt pa lang noon. Mula nga na natatandaan ho natin, bumuo siya para tignan yung ating evaluate yung 1987 Constitution, mag-shift tayo sa federalismo, and so on and so forth, hanggang nag-push tayo sa surgical amendments na lang. Lahat naman ito hindi ipinush dahil naramdaman ng ating Pangulo, former President Rodrigo Duterte noon, na ito ay hindi talaga prioridad at tumama yung pandemic sa pagkakataong yon. Hindi ho ba? Hindi ipinilit ni Pangulong Duterte. Ngayon, ang number one ng mga kritiko dito ay yung mga kritiko na, yung sinasabing term extension. Tignan natin ngayon yung mga hanay ng mga nandoon sa kritikong ito, yung mga nandyan sa Dilawan, yung mga nandyan sa Liberal na number one na nag-o-oppose
ho na nung panahon na yon na ano ang positioning nila pagdating dyan. Bakit ho tila tahimik sila pagdating dyan dito sa alingasngas na to? At identified naman ho natin itong mga individuals na to na pagka sila ay sumuporta, what does that mean? That only means na very political in nature, hindi nila tinignan yung konsiderasyon noon na structural o systemic yung paraan dahil kailangan natin. Pero ngayon is kakainin lahat ang prinsipyo, kakainin lahat ang ano ang ipinaglalaban para lang hindi makaupo talaga ang Duterte at magkaroon talaga ng term extension. At the end of the day, it's always power, Sir Admar.